May pagtitipon din po ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos sa puntod ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani at may ulat on the spot, si Mark Zambrano. Mark, ano naman ang mga activities dyan? Maris, kakatapos lang nga ng misa na isinagawa nga nitong mga loyalist ng dating Pangulong Ferdinand Marcos dito sa loob ng libingan ng mga bayani. Ayon doon sa mga nakausap natin nung natapos nga yung misa at unti-unti silang lumabas dito sa area na to, ay mahigit 500 daw ang pumunta dito at dumalo sa misa. At ang ginawa daw nila doon, Maris, ay pinagdasal bukod doon sa dating Pangulo, ay pinagdasal din nila yung pamilya Marcos at yung kalagayan din daw ng ating bansa sa ngayon. At nagkaroon din daw ng konting salo-salo itong mga loyalista dito sa loob ng libingan ng mga bayani. At magkatapos na unti-unti na silang lumabas dito. Pero ayon sa mga security dito, Marisa, meron pa rin nakatigil sa loob nitong libingan ng mga bayani sa mga oras na ito. At yung ngayon inaabangan natin dito, Maris, yung pagdating dito ng Black Marcos Movement, kung saan yung sinasabi kanina na caravan na pupunta nga dito sa libingan ng mga bayani ay composed of several members nga itong anti-Marcos Movement na magdadala nga nung banal na lupa na sinasabing ililibing dito bilang pangontra nga doon sa pagpapalibing dito kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa ngayon, tahimik pa rin ang sitwasyon dito, Maris. Nakaantabay na yung mga pwersa ng Philippine National Police para harangin nga itong mga anti-Marcos loyalists para bago makapasok dito sa area ng libingan ng mga bayani. At inaantabayanan nga natin dito kung meron pang dadalo dito sa area or pupunta dito sa area na family member nga nitong Marcos family para sa lubungin at kausapin din itong mga Marcos loyalists na nagsagawa ng misa dito. Maris? So Mark, hanggang saang area lamang makakalapit itong mga anti-Marcos na nakatakdang pumunta dyan sa libingan ng mga bayani? Kasi baka magpang-abot yung mga pro-Marcos, yung mga supporters ni dating Pangulong Marcos at yung mga papunta naman ng mga anti. Maris, actually dun sa bandang dulo nitong kalye kung saan patungo nga doon sa bandang gate ng libingan ng mga bayani, nagsagawa na ng konting harang dito yung Philippine National Police. Meron tayong namamataan ngayon sa mga oras na ito na 3 mobile ng Philippine National Police na nakaharang nga doon sa bandang gilid ng kalye. At dito natin inaasahan na magkakaroon ng pagharang doon sa pagdating ng mga anti-Marcos loyalists dito dahil ayaw na nga nila makalapit dito sa bandang mismong gate ng libingan ng mga bayani. Dahil iniiwasan daw nga nila na magkaroon ng aberya sakaling magtagpo nga itong mga Marcos loyalists at itong Black Marcos Movement mamaya. Ayon sa balita nga, Marisa, ay nasa caravan nga itong mga anti-Marcos loyalists at sa ngayon ay binabagtas nila yung papunta dito sa area ng libingan ng mga bayani. So we're expecting any minute now, Maris, ay maaaring dumating na sila dito sa area. Mark, isa na lang. Ano yung assurance ng mga police o yung mga nagbabantay dyan sa libingan ng mga bayani kapag ba sinabi nila na pro-Marcos sila, pwede silang makapasok at makapag-alay ng dasal dyan sa puntod ni Marcos? Paano bang nagiging security measures o security protocol ngayon dyan na merong mga pro at meron ding mga nakatakdang dumating na mga anti? Actually, Maris, mahigpit nga. Bukod sa hindi tayo pinapapasok dito, lahat ng miyembro ng media hindi nakakapasok sa loob nga nitong gate ng libingan ng mga bayani. Meron silang ginawang checklist, kasi iba-ibang grupo pala yan, Maris, yung mga loyalists. So yung checklist na yun, nandun yung pangalan ng grupo at yung mga miyembro nakalagay doon. Bago makapasok ng gate, sinecheck kung nandun yung mga pangalan. At kung wala naman doon yung pangalan, ay kailangan lumabas yung isang representative ng grupo para i-verify nga kung talagang kasama sila doon sa pro-Marcos group na papasok at mag-a-attend nga nung misang ginanap kanina. Pagdating naman doon sa anti-Marcos loyalists, Maris, hindi pa natin nakikita dito dahil wala pang dumadating. Pero yung security dito sa gate ay napakahigpit sa mga oras na ito. Kahit nga yung sinubukan kong pumasok, kahit ako lang na walang dalang camera, ay hindi ako pinapayagang pumasok sa loob. So yun na yung isinagawa nilang security area measures dito sa area, Maris, para masiguro nga na hindi magkakaroon ng gulo mamaya, Maris. Maraming salamat, Mark Zambrano.